headlines ng MBC Network News. Singil sa tubig tataas pero presyo ng ilang LPG bababa. Pagpasok ng Fire Prevention Month, sinalubong ng 5 patay sa sunog sa Taguig. Ash Wednesday, nahudyat ng simula ng Holy Week, ginugunita. Sa trending news, pasaway na driver ng motorsiklo, muntik nang mabangga sa intersection. Trending din, mascot ng kilalang fast food chain, pinagkaguluhan sa social media. Sa good news, Pinoy version ng Japanese giant robots na Gundam, di bida sa pinakamalaki nitong expo sa mundo. Sa Newscovery, sand-free multimat na imbento. Sa Alamba News, ano-ano nga ba ang mga kontrobersyal na desisyon ng Senado at Kongreso? Balita mula sa Estados Unidos, dating US President Obama pinatutsadahan ni Trump. Sa Game Now, Shaquille O'Neal pinagalitan ng nanay. Sa Showbiz, Jim Paredes kakasuhan ng mga miyembro ng Duterte Youth. Bianca Gonzalez, ipinagtanggol ang mga dumalo sa EDSA Anniversary. Sa Aliwan 100 Fiesta, ano nga ba ang Arawatan Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Kahapon po, nagsagawa na naman po kami po sa DZRH News Television ng live poll sa tanong kung dapat bang kasuhan at parusahan si Jim Paredes sa ginawa niya sa mga youth supporters ni President Duterte sa EDSA People Power. At narito po ang pulso ng taong bayan para sa mga nagsabi ng yes o dapat kasuhan si Jim Paredes. Umabot na sa mahigit 5,000 votes. Habang ang bumoto naman ng no o hindi dapat kasuhan si Jim Paredes ay nasa mahigit 90 votes lamang. At samantala, narito po ang ating pinakabagong okay, mamaya na konti, balikan po natin yung nangyayaring may bago kaming pinost sa DZRH News Television para sa aming live po. Samantala, bad news po para sa mga nanay na hirap na mag-budget ng kanilang mga gastusin sa araw-araw. Magkakaroon po ng dagdag singil sa bayarin sa tubig. Kung magkano ang magiging dagdag singil, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Hindi lang ang serye ng oil price increase at pagtaas ng singil sa kuryente ang paghahandaan ng publiko, kundi ang pagtaas din ng singil sa tubig. Kinumpirma ni MWSS Chief Regulator Joey Yu ang nakaambang pagtaas ng singil sa tubig sa Abril dahil sa foreign currency differential adjustment. Paliwanag ni Yu, ang pinagsamang FCDA sa una at second quarter ng taon ang dahilan ng water rate adjustment. Tinanggihan ng MWSS ang hirit na itaas ng Manila Water na 70 centavos kada cubic meter at 37 centavos kada cubic meter na hirit ng Maynilad. Dahil dito pinagsamang halaga ng first and second quarter ng FCDA ang madadagdag sa singil ng Manila Water at Maynilad. Pero ang kabuang halaga ng itataas na singil sa tubig ay ilalabas pa lang ng MWSS. Samantala, sinalubong ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas ang unang araw ng Marso. Inanunsyo ng Petron Corporation na bababa ng 35 centavos kada kilo o katumbas ng 3 pesos and 85 centavos kada 11 kilogram na tangke ang kanilang bawas presyo sa araw na ito. May rollback din na 20 centavos per liter ang auto LPG ng Petron. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, puntahan po muna natin ang ating live poll question for the day.
Ito po yung ating katanungan. Dapat bang alisan ng committee chairmanships ang mga LP senators sa Senado? Para sa mga nagsabing yes, magtungo lang po kayo sa aming Facebook page sa DZRH News Television at i-click ang like icon. Habang para sa mga nagsasabi ng no, i-click lang po ninyo ang angry face. Mag-comment po kayo at i-share ang aming live poll para maging kabilang kayo sa mga may pakialam sa issue ng ating bayan at marinig inyong boses. Nasa inyong mga TV screens mo, yung pinaka-latest score, ang nagsabi po ng yes ay tumatakbo po sa 9,000, ang bilis 9,100. Ayun, para sa no naman, mukhang nakatigil siya sa 163. Ayan, yung yes po ay tuloy-tuloy sa pagtaas. Ulitin ko lang po, ang katanungan natin, pwede po kayo bumoto ng live po dyan, ha? Tama bang alisan ng committee chairmanships ang mga LP senators sa Senado? Samantala, DFA Secretary Yasay kinundi na dahil sa naging pahayag sa pagpugot ng ulo ng Abu Sayyaf na bihag po na ito po'y German national. Alamin po natin ang report mula kay RH06, Sherwin Bata Alvaro. Sherwin? Dennis, tinawag ng mga netizens na insensitive ang naging pahayag ni Foreign Affairs Secretary Perfect Yasay sa ginawang pagpugot ng Abu Sayyaf sa German na si Jürgen Kanter. Sa isang panayam kay Yasay sa Geneva, Switzerland, sinabi umano nito na posibleng nagkasakit ng German national kung kaya't pinugutan na lamang ito ng ulo ng Abu Sayyaf Group. Ayon sa mga reaksyon sa internet, bastos at walang puso umano ang pahayag na ito ng kalihim na hindi man lamang isinealang-alang ang damdamin ng mga kaanak ng biktima. Ginawa ni Yasay ang pahayag sa sidelights ng pagdalo nito sa United Nations Human Rights Council Convention sa Geneva. Bagamat ginagawa umano ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat para na ma-pinpoint ang lokasyon ng pang mga bihag ng Abu Sayyaf, nakikipagtulungan din umano ang pamahalaan sa iba pang gobyerno para na rin na magamit yung mga sophisticadong gamit o equipment sa paglutas sa problema ng terorismo ayon pa kay Yasay. Sherwin, Yes. Sherwin, anuin ko lang kasi ang sabi niya, kaya pinugutan dahil may sakit, tapos may karugtong pa yun eh. Akala ko ba, para na tayong Singapore, bakit hanggang ngayon, may pinupugutan pa? Tama ba yung yung lumabas sa social media na yun? Parang ang konteksto is yung naging insensitive yung statement na pinugutan dahil may sakit. So parang hindi yun katanggap-tanggap lalo na doon sa siguro sa pamilya na ang reason ng pagpugot dahil doon sa may sakit. Dahil nga umihingi ng ransom, nag-set ng demand at nag-set ng deadline at hindi na meet yung deadline na ito kaya nangyaring execution. Pero ang sana naman, hindi na lang dapat nabanggit daw, ayon sa mga komento na nababasa natin sa social media, na sana hindi na lang ilagyan ng komento na gano'n ng kalihim. At kung ang DFA ay naglabas ang unang statement dito ng pakikiramay sa pamilya, ngayon parang ang pamilya naman daw ay nabastos doon sa ginawang statement na ito ng kalihim. Tapos wala siya dito sa Pilipinas ngayon, ano? Yeah, he's attending yung isang convention sa Geneva, United Human Rights Convention pa naman yung inatendan niya. At medyo isang ironic masyado. Na ganun yung ginawang statement. So, okay. Maraming salamat, Sherwin. Yan ang DZRH News RH number 6, Sherwin Bata Alvaro, naglilikod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH06, si Sherwin Bata Alvaro. Samantala, maagang sinalubong ng sunog ang Fire Prevention Month. Sa katunayan, 5 agad ang naitalang patay sa unang araw ng Marso sa naganap na sunog sa Taguig. Kung sino-sino ang mga nasawi, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. 5 ang patay kasama ang 3 bata sa sunog sa Taguig City kagabi, bisperas ng Fire Prevention Month. Kinilala ang biktima na si Franklin Lozano, mga kapatid niyang si Francine at Franz John, edad 6, 8 at 12, at ang lolo at lola nilang si Ramon at Virginia Benjamin. Ayon kay Chief Inspector Ian Guerrero, Taguig City Fire Marshal, sumiklab ang sunog sa barangay Pinagsama Taguig sa boundary ng barangay Southside Makati.
dakong alas 8:35 kagabi na umabot sa second alarm bago na apula pagkalipas ng 1 oras. Nakita ang namatay na magkakamag-anak sa first floor ng bahay kung saan pinaniniwalaang natrap sila. Sinabi ni Guerrero na hindi agad nakalabas ang dalawang matanda dahil bulag si Lolo Ramon habang lumpo naman si Lola Virginia. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, election protest laban kay Manila Mayor Erap Estrada ibinasura ng COMELEC. Confirmation na ba talaga ito na siya talaga ang nanalo? RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy! Dennis, tuloy ng binasura ng COMELEC ang election protest na sinampa ng natalong mayority candidate na si Freddy Lim laban kay Mayor Erap Estrada. Sa 14 na pa ng resolusyon na inilabas ng COMELEC First Division, sinabi nito na pasuna ang petisyon ni Lim na naglalayong disqualify si Estrada sa muling pagtakbo bilang alkalde. At binaliwala din ng COMELEC ang hiling ni Lim na ipawalang bisa ang proklamasyon ni Estrada dahil sa iligalaan niyang ginawang manual uploading ng resulta ng canvassing na isinagawa ng City Board of Canvasser. Ayon pa sa COMELEC, ang petition for the disqualification ni Lim batay sa Section 68 ng Omnibus Election Code ay sinampa noong May 18, 2016 o 8 araw matapos ang proklamasyon ni Estrada bilang nanalo alkalde. Dagdag pa ng COMELEC na bigo si Lim na may presenta ng ebidensya na nagpapatunay na iligal ang sinigawang pagbibilang ng boto ng City Board of Canvasser. Ayon kay Lim, namigay daw ng 7,000 libreng tablet computers sa mga public school teacher ang pamalansod isang buwan na bago ang eleksyon. Ginamit niya ito ng Board of Election Inspector upang manipulahin ang secure digital card na naglalaman ng resulta ng boto bago ito i-upload sa consolidation ng canvassing system. Ayon pa sa COMELEC, Dennis, mali daw ang hinala ng mga witness ni Lim dahil mahina ang signal sa canvassing venue and dahil kung bakit naging manual ang upload ng resulta. Yeah. Ang manual upload din ng resulta ay naayon naman daw sa COMELEC Resolution number 183 bilang contingency measure sa oras ng electronic failure. Ayon pa sa COMELEC. Nung maalala mo, there is maraming hindi agad na upload ng mga boto noong lalo na yung sa Baseco Copon dahil sa mahina yung signal. Yes. Ang resolution din ay nilabas nitong February 23 ay pinirma ni First Division Presiding Commissioner Robert Ling at ang kanyang mga commissioner na si Louis Tito Guia at Rowena Guanzon. Ang boto Dennis nung nakaraan sa boto 283,149 tinalong muli ni Estrada si Lim para sa kanya ikalawang termino. Nakakuha si Lim ng 280,464 na boto habang 167,820 naman ang boto ng dating 5th District na si Representative Amado Bagatsing. Ang laman ni Erap dito noon, hindi ako nagkakamali, nasa mahigit sa 1,500 na vote. Okay. Konti lang lamang. Pero sa decision ng COMELEC, maliit lang. Maliit lang lamang ng noong 2013 ng tumakbo, ng unang takbo ni Mayor Erap. Ang laman niya nasa, kung di ko nagkakamali, 70,000 may get. 70. Ang laki, no? Ang laki noon. Pero ngayon lumiit. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nasa sa kanila na yun, marami atang galit. Saka hindi, laban pa more. Baka laban pa more, baka isa pa. Darating na yan. Tatakbo daw muli si Erap. Sabi niya nung nakaraang buwan, hindi pa raw niya natatapos yung kanyang adikahin na muling gumanda raw ang Maynila. Medyo marumi pa, Kuya Boy. Totoo lang. Hindi medyo marumi talaga. Okay. Baka mamaya makita ko na si Kuya Boy si paring Isko. Baka sakali lang naman. May komentaryo na ba si Mayor Lim dito? Alam na ba niya ito?
palagay ko, February 23 pa yan. Ibig sabihin, alam na ng magkabilang kampo yan na kung sino yung... siguro, baka mayroon pang yan, motion for reconsideration na isasampa ang kampo naman ni dating Mayor Alfredo Lim. Sa bagay, itong mga ganitong protesta, Kuya Boy, gastos ito nung nagprotesta, no? Oo, gas talaga. At mabuti nga, medyo mabilis dati nga, election na uli bago maglabas ng desisyon Medyo maganda. Dati ngayon, medyo wala pang isang taon, ay naglabas ng desisyon na ibinabasura yung election protest ng natalong mayor na si Alfredo Lim. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Mula sa Maynila, Boy Gonzales, RH sa 29 naglilingkod sa pagbabalita. Babalita ng live si RH29, Kuya Boy Gonzales. Samantala, simula na po ng Lenten season o yung tinatawag na yung Lenten season. Ngayong araw, ginugunita po ng iba't ibang simbahan sa buong bansa ang Ash Wednesday. Kung ano ang simbolo nito, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Balikan natin mamaya ang report ni Vien Dacles. Samantala, pagbobotohan na ngayong araw ang kontrobersyal na panukalang parusang kamatayan. Kung ilan ang inaasahang boboto pabor dito, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Okay, wala pa ba? O sige, puntahan muna natin ang ibang mga balita. Nagsorry ang grupong Piston sa lahat ng tinamaan at naapektuhan ng kanilang isinasagawang malawakang transport strike. Kung ano ang mga pangamba ng Piston sa panukalang pag-face out sa mga jeepney. Alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Tawad ang Pangulo ng Grupong Piston sa lahat ng mga tinamaan at naperwisyo ng tigil pasada ng mga jeepney. Ayon kay Piston President George San Mateo, hindi lang ang mga pumapasada ang apektado ng phase-out, kundi maging ang mga pasahero dahil tataas umano ang pamasahe kapag ipinatupad na ito. Tayo na paumanhin doon sa mga ating mga kababayan dahil ito, kailangan po namin gawin to, kasi hindi naman kami makakapagprotesta kailangan namin bumitaw sa Manibela kahapon para makapagprotesta kami, At gusto ko sabihin sa ating mga kababayan, yung pinaglalaban po namin kahapon, kasama po rin kayo ron. Hindi lamang po ito para sa aming kagyat sa aming interes, In fact, sa strike kahapon, maraming mga manggagawa at mga estudyante ang nakijoin at nagsimpatay sa welga dahil, alam niyo po, ito pong nilalabanan natin na phase out, Ito po, sa esensya, ay isang malaking neoliberal policy ng pamahalaang Duterte. Continuation po ito ng neoliberal policy ng nagdaang gobyernong Aquino. Pahayag ni San Mateo, marami ang mawawala ng trabaho kapag pinilit ng pamahalaan ang pag-phase out sa mga jeep. Para sa kabuuang panayam kay Piston President George San Mateo, balikan lamang ang DZRH follow-up sa DZRH News Television Facebook page. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Pagbobotohan na po ngayong araw ang kontrobersyal na panukalang parusang kamatayan. Kung ilan ang inaasahang boboto po pabor dito, alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Pagbobotohan
Nabotohan ngayon sa Kongreso ang lumabnaw na panukalang magbababa sa parusang kamatayan na nataon ngayong Ash Wednesday. Ang death penalty bill ay isa sa priority bills ng Malacanang sa gera kontra droga ni Pangulong Duterte. Ayon kay Capiz Representative Fredinil Castro, isa sa sponsor ng bill, tapos na ang period of amendments kaya itinakda na ang botohan. Inaasahan ni Castro na abot sa 220 mula sa 273 kongresista ang boboto pabor sa pagbabalik ng parusang kamatayan na mahigpit na kinukontra ng simbahan. Itinuturing ni Akbayan Party List Representative Tom Villarin na bargain sale ang nangyari sa panukala para lang makalusot sa Kongreso at masunod ang gusto ng Pangulo. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap po tayo ng isang live report, isang gusali sa Ortigas, Pasig, binulabog ng malakas na usog. O usok. Usok ito, no? Usok. Magbabalita ng live si 24 Edmar Estabilio. Alamin natin ang pinaka-latest. Edmar, ano daw ang nangyari? Dennis, ngayong nagsimula ng Fire Prevention Month, nabulabog kanina yung mga kawani ng One Corporate Center sa Ortigas, sa Julia Vargas, sa Pasig City. Matapos may makitang umuusok sa isang palapag ng gusali kaninang umaga. At dahil dito, Dennis, kailangan ilikas yung mga empleyado at karamihan ay mga call center agent. Ayon sa Pasig City Fire Department, may nakitang umuusok sa ika-6 na palapag ng gusali kung saan nandun yung food court at agad itong ipinagbigay alam sa mga empleyado. Agad namang gagandahan nito, Dennis, agad na nakapag-responde ang mga security personnel ng One Corporate Center at naagapan ng apoy, pero itinawag pa rin ito sa Pasig Fire. Initial investigation, Dennis, ng Pasig Fire, problema sa linya ng kuryente ng isang convenient outlet ang dahilan ng sunog. At dahil dito, Dennis, itinigil muna kanina yung kanilang mga trabaho at pinalabas yung mga empleyado. Pero kaninang bandang alas 8, Dennis, balik na sa normal yung operasyon ng naturang One Corporate Center sa Pasig City. Pero Edmar, nung nagkaroon ng usok, nag-alarma ba? Nag-water, yung sprinkler? Yung mga safety devices ng One Corporate Center, Dennis, ay agad namang kung kaya't naagapan yung sunog. Hindi na umabot, Dennis, hindi na binanggit ng Pasig Fire kung ito'y umabot sa first alarm o second alarm. Pero importante, Dennis, na agapan dahil may mga gagamitan naman yung One Corporate Center kaugnay dun sa yung kung may sakaling may sumiklab na sunog. Edmar, baka sila nag-fire drill sila kaya alam nilang gagawin nila. Saka may mga ganyan kasi kasama rin sa training yung mga security guard, Dennis, na silang unang nakakaaboy kung mayroong yung mga kung may sunog, kung may mga usok na pinanggagalingan ng apoy, Dennis. Congratulations sa mga kawani ng building na yan dahil alam nilang gagawin, Edmar? Yes, Dennis, dapat laging handa yung mga empleyado, lalong-lalo na yung mga guardia na nagbabantay at iba pang mga rescue team ng isang corporate center, ng isang gusali ng Sagaron ay maagapan kung sakaling may sumiklab na sunog, Dennis. Okay, maraming salamat. Fire Prevention Month, Dennis. Maraming salamat, Edmar. Yan ang DZRH News, RH TV, Edmar Estabilio, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat si Edmar Estabilio. Samantala, eto na. Simula na po ng Lenten season. Ngayong araw ginugunita po sa iba't ibang simbahan sa buong bansa ang Ash Wednesday. Kung ano ang simbolo nito, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Umarangkada ngayon ang Ash Wednesday sa lahat ng simbahan sa buong bansa. Ang Ash Wednesday ay hudyat ng pagpasok ng Kwaresma o Holy Week na sagrado sa mga nananampalataya sa Romano-Katoliko sa buong mundo. Paalala ito sa mga Kristiyano na nagsimula ang tao sa alikabok at sa alikabok din babalik. Gayun din ay simbolo ito ng pagsisisi. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Showbiz muna tayo. Jim Paredes kakasuhan ng mga miyembro ng Duterte Youth. Magbabalita si RH43, si Rocky. Nakatakda
Sinulintang kasuhan ng grupong Duterte Youth si Jim Paredes matapos na umano'y harasin sila nito noong Sabado sa ginanap na EDSA anniversary. Mga kasong unjust vexation at theft ang isasampa ng 7 kabataan na supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pangungumpronta umano ng singer sa kanila. Ang nasabing grupo ay binakapan ng Solicitor General Jose Calida na kinilala ang 7 kabataan dahil sa ipinakita ng mga ito. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan, mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Isa na namang pasaway na motorista ang trending ngayon sa social media. Ano na naman kaya ang kanyang ginawa? Nako, wag na wag po ninyo itong gagayahin. Ano po? Narito po, panoorin po natin sa report ni RH44 Viendacles. Halos mahagip ng sasakyan at muntik nang madisgrasya ang isang humaharurot na motorsiklo pagtawid dito sa isang intersection sa Mayon Corner Del Monte Avenue sa lungsod ng Quezon. Malinaw na nakuna ng dashcam ng naturang sasakyan ang humaharurot at biglang pagsulpot ng naturang motorsiklo mula sa kaliwang bahagi nito. Kitang-kita sa unang bahagi ng video na nakago ang traffic light sa bahagi ng sasakyan habang nakastop naman ang sagawin ng motorsiklo. Malinaw na indikasyon na hindi pa nararapat na umarangkada ito, malinaw rin na isa itong traffic violation. Gayunpaman, mabuti na lamang at walang nasaktan sa nasabing insidente. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, isang pampag-good vibes na trending video na naman ang aming ihahati sa inyo at paniguradong kayo rin po ay may entertain dito. Narito po ang kabuang detalye ng nakakangiting trending video na yan. Ihatid sa atin yan. Nagbabalik si RH44 Viendacles. Okay, sa sobrang nakakatuwa, pinagtatawanan nila, ayaw pa nilang ipakita. Okay, good news na muna tayo. Ikaw ba ay isang die-hard Gundam fan? After almost 5 long decades of waiting, finally, Gundam is soon to conquer the Philippines. Pero bukod sa mga Gundams, dapat ding abangan ang ibibidang Pinoy versions ng Gundam na magpapaangat ng galing ng mga Pinoy. Partikular na ang ating craftsmanship. Kailan ba ito mangyayari at ano ba o ano pa ang aabangan natin dito? Alamin natin yan sa Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Sa kauna-unahang pagkakataon, personal ng masisilayan ng mga young at heart Pinoys ang kinalakihan at naging bahagi na ng kabataan na marami sa atin na Japanese giant robots na kilala sa pangalang Gundam. Sa kauna-unahang pagkakataon, ihohost ng Pilipinas ang Gunpla Expo World Tour, ang pinakamalaking Gundam exhibition sa buong mundo na direktang magmumula sa bansang Japan. Bibida sa nasabing expo ang mga proudly Pinoy version ng Gundam, kabilang dito ang karakter ni Bergay na gawa mismo ng isang Pinoy at iba pang mga Gundam masterpieces ng mga Pinoy fans. Aabangan din sa nasabing exhibition ang iba't ibang limited edition items and merchandise at mga newly released Gundams at siyempre ang 3-meter tall version ng pinakasikat na Gundam figure na white mobile suit. Marso 5 darating ang Gunpla Expo World Tour sa Pilipinas matapos ay masisilayan rin ito sa iba pang Asian countries tulad ng South Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Thailand at Malaysia. At yan ang ating good news. RH9 Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita.
Eto na! Isang pampag-good vibes na trending video naman ang aming ihatid sa inyo at paniguradong kayo rin po ay ma-entertain dito. Ito po narito po ang kabuang detalye ng trending video na yan. Totoo na ito. Ihatid sa atin. Nagbabalik si RH44 Viendacles. Isa namang nakatutuwa at pampag-good vibes na video ang viral ngayon sa social media na umani na ng mahigit 500,000 views. Sa post ng isang Lady Lynn Posadas na kuha mula sa isang kilalang fast food chain, makikita ang kilalang mascot nito na nakikipagsayaw sa estatwang kawangis nito na tila ba nagkakaintindihan at nakikipagsayaw din ito sa kanya. Niyakap rin at tila ba nakikipagkwentuhan pa sa naturang mascot. Natuwa naman at umani ng positibong reaksyon mula sa mga netizen ang nasabing video. Samantala hindi naman malinaw kung saang branch ng kilalang fast food chain naroon ang entertainer na mascot. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Eto na para sa ating Alam ba News. Marami ang nagulat sa naganap na rigudon sa Senado kung saan 4 na miyembro ng Liberal Party ang biglaang nawalan ng chairmanship sa kanilang hinaawakang komite. Pero alam nyo ba kung ano pa ang mga kontrobersyal na desisyon ng Senado at Kongreso? Alamin po natin sa report ni RH49 Rita Salonga. Nabigla ang lahat ng tumayo si Senador Manny Pacquiao at naghain ng mosyon para patalsikin sa kanyang pwesto bilang Senate President pro tempore si Senador Franklin Drilon. Maliban kay Drilon, sinunod na rin ni Pacquiao sina Senadors Francis Pangilinan, Bam Aquino at Risa Hontiveros. Walang angal na tinanggap ng 4 na miyembro ng Liberal Party ang nasabing desisyon ng Senado. Si Senador Ralph Recto ang pumalit sa pwesto ni Drilon, habang si Senador JB Ejercito ang uupo sa pwesto ni Hontiveros bilang chairman ng Committee on Health. Si Senador Cynthia Villar naman ang hawak ng Committee on Agriculture na binakantihan ni Pangilinan. At si Senador Francis Escudero naman ang siya nang mamumuno sa Committee on Education. Sa meeting kahapon ng Liberal Party, inamin ni Pangilinan na hindi na sila nagtaka sa nasabing desisyon at sanay na sila sa mga ganitong galawan sa politika. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng alingas-ngas sa Senado, pati na rin sa mababang kapulungan. Dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng 2 kapulungan na ito, hindi maiiwasan na maging kontrobersyal ang kanilang mga desisyon. Balikan natin ang ilan sa mga ito. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dcrhnews.com. Para sa Alam ba News, RH49 na Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Dahil magsisimula ng maramdaman ang pag-init ng panahon o summer feels, nauuso na rin ang pagpunta sa mga beach at pagsasunbathing. Ang problema lang, kadalasan ay naiirita ang ilan kapag madaling kapitan ng buhangin ang kanilang mga sunbathing mat. Mabuti na lang at naimbento na ang sand mat o sand-free multi-mat. Kung ano ito at ano ang kaibahan nito sa ibang mat, alamin natin kay kay RH44 Viendacles. Nagkakasakit ka ba nang hindi mo alam kung ano ang dahilan? Baka dahil sa toothbrush mo yan. Napagalaman na ang humid weather ng mga tropical country. Balita mula sa Estados Unidos, dating US President Obama pinatutsadahan ni Trump. Tahasang inakusahan ni President Donald Trump si dating US President Barack Obama na nasa likod ng mga nagaganap na kaguluhan sa Amerika. Giit ni Trump, malaki ang paniwala niya na may kinalaman si Obama sa mga nagaganap na leak sa mga kagawad ng media. Hindi rin niya tinanggi na malaki ang kinalaman ng sinundan niyang administrasyon sa mga nagaganap na protesta sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos.
Unidos. Samantala, balita naman mula sa Brazil, 20 katao sugatan ng baksakan ng float sa isang carnival parade. Sugatan ang aabot sa 20 katao matapos ang pagbaksak ng float sa isang carnival parade sa Rio de Janeiro sa Brazil. Ayon sa Municipal Health Secretariat, 11 ang sugatan habang siya mga anggarang itinakbo sa pagamutan. Ang two-tier float ay bahagi ng Unidos de Tijuca Samba Schools Parade. Ito na ang pangalawang aksidente kung saan ang nauna ay ikinasugat rin ng 20 katao matapos ang banggaan ng dalawang float. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Tinigil na ni basketball legend Shaquille O'Neal ang kanyang Twitter feud laban kay Golden State Warriors center JaVale McGee matapos pagsabihan ng kanyang nanay. Matatandaan na kipaggirian si JaVale at Shaq matapos mapuno si JaVale sa mga palabirong komento ni Shaq tungkol sa kanya. Ilang ulit kinutya ni Shaq ang maling ginagawa ni JaVale sa loob ng court lalo na sa kanyang segment na Shaq in a Fool, kung saan pinagtatawanan ang mga pinaka-nakakatawang pagkakamali ng NBA player sa court at isa sa palaging biktima nito ay si JaVale. Napuno si JaVale at sinagot si Shaq sa Twitter. Hindi naman nagpaawat si Shaq at tinawag na bum si JaVale. Palala ng palala ang kanilang Twitter feud hanggang sa sinabi ni Shaq na pinapatigil na ito ng kanyang nanay dahil nag-aasal bata na daw ang dalawa. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Hindi nakatiis si Bianca Gonzalez matapos na ipagtanggol nito ang mga dumalo sa nakaraang EDSA anniversary. Sa kanyang post sa Twitter account, sinabi ni Bianca na hindi lahat ng mga dumalo noong Sabado sa ika-31 anibersaryo ng People Power Revolution sa EDSA ay mga dilawan o maka-Aquino. Ayon kay Bianca, ang EDSA anniversary ang paggunita ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang ibalik ang demokrasya sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan, mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Para sa ating weather news, patuloy na ang pag-init ng ating panahon nararanasan ngayong first day of March. Hudyat na ba ito ng pagpasok ng tag-init? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay RH44, Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. Malapit na nating asahan ang pagpasok ng panahon ng tag-init dito sa bansa. Ayon sa Pag-asa, mataas na ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila dahil sa patuloy na paghina ng hanging amihan habang lumalakas naman ang easterlies. Ang hanging nagdudulot ng maalinsangang panahon na ngayon ay unti-unti nang nararamdaman sa malaking bahagi ng Pilipinas, partikular sa Southern Luzon. Ang amihan ng Northeast Monsoon naman ay iral na lamang sa Northern Luzon at ito ay mararamdaman sa susunod na 2 hanggang 3 araw na lang. Nangangahulugan ito na unti-unti nang umiiral ang transition period mula sa malamig na panahon patungo sa panahon ng hot and dry season. Sa katunayan, naitala ng Weather Bureau noong Lunes sa Quezon City ang pinakamainit na temperatura na umaabot sa 32.8 degrees Celsius dakong alas 3:50 ng hapon. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 6:17 ng umaga at tulubog naman mamayang 6:02 ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. And we're
We're counting like less than 2 months down to Aliwan Fiesta 2017 at tuloy-tuloy na ang ating paghahanda para sa tinaguriang Festival of Champions. Pero bago natin kilalanin ang mga aabangan sa grandest festival in the Philippines, kilalanin muna natin ang mga piyestang ipinagdiriwang ng bawat rehiyon sa ating bansa. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At sa araw na ito, tampok natin ang Arawatan Festival. Let's know more about our culture and festivities. Let's watch this. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Taunang ipinagdiriwang ang Arawatan Festival sa probinsya ng Occidental Mindoro tuwing Oktubre. Ang salitang Arawatan ay nagsimula sa Hanunuo tribe na nangangahulugang kooperasyon at pakikipagtulungan sa bawat isa. Ang selebrasyong ito ay nagpapakita sa kasaganahan ng pamumuhay ng mga tribo na kung saan pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay nila. Ang Arawatan ay simbolo ng pagkakaisa, bayanihan at kooperasyon. Maliban sa paghiwalay ng Mindoro, na ipapakita rin sa festival na ito ang masiglang kultura ng mga mangyan hanggang sa ngayon. Bahagi ng selebrasyon ng iba't ibang cultural at variety shows at ang inaabangan ng mga taga-Mindoreno ay ang street dancing competition, ang labanan ng bawat munisipalidad ng probinsya. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang makisaya, ista'y narito na. At ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta, meron tayong 52 days to go before Aliwan Fiesta 2017. Imbitahan po namin kayo, lahat po ng mga nanonood dito po kahit TV, radyo, Facebook, online, YouTube, ay manood po kayo dito po sa Aliwan Fiesta 2017. Ang saya-saya po niyan. Magkita-kita po tayo April 20 o 21, 2021 at saka 22, 2017. At para sa ating live poll question for the day, ito po yung ating question at yung mismong tumatakbong score. Dapat bang alisa ng committee chairmanships ang mga LP senators sa Senado? Para sa mga nagsabing yes, merong 15,150. 50 na yan, ano? At nagsabi naman ng no ay, parang galit na galit sa 300. Parang nababawasan pa. 60. Ayun. Ay, parang nadadagdag bawas. Ayun. Ganun talaga ho. Ayan, 360 na. Okay. Para sa mga gustong bumoto, tumatakbo pa rin. Pakita mo lang. Okay. Ayan. Sa mga gustong pumapayag o sa akala nila, inaakala nila na tama, puntahan lang po yung yes. I-click lang po yung icon ng like at yung no naman, yung angry face. At mag-comment po kayo at i-share ang aming live poll para maging kabilang po kayo sa mga may pakialam sa mga issue ng ating bayan at marinig naman po ang inyong boses. At sumayin nyo naman ang kalating oras nating balitaan, mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Santinor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.